ng pondo kung ito po ay hindi kinukonsulta kay Marcos. Ang anumang mga congressional insertion, ang anumang pandaraya at pangsindikato sa budget, lahat ng ito po ay walang patutunguhan at hindi magiging batas kung hindi pinirmahan ni Marcos na maging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw na ang layunin po ni Martin Romualdez at nila Saldico at ang mga sindikato na nandyan po sa DPWH at ang mga sindikato na nandyan po sa ating mga kontraktor na kasabwat din ng mga politiko, lahat ng ito alam ni Ginoong Marcos kung bakit nagkakaroon po ng pangdarambong sa taban ng bayan. Mga kababayan, pondo po yan ng mga mamamayan. Ang ating mga pulis, ang mga sundalo, halos hindi po makaagapay ang kanilang sweldo para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. Ngayon, nakikita ninyo, limpak-limpak, bilyon-bilyon na pondo po ang ginagawa na para lamang hut-hutin sa kaban ng bayan, at ang reaksyon ni Ginoong Marcos ay simple lang, pailing-iling, paimbestiga-imbestiga. Kaya mga kababayan, malinaw po ang ating layunin dito. Magpahayag ng mapayapa ang taong bayan at nang sa ganun po, magkaroon ng malinaw na paninindigan upang ipaabot sa taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi po natin pwedeng hayaan na lamang na magkaroon ng ganitong sitwasyon na ang bilyon-bilyon na pondo sa ating bayan ay pinamamayaan na lamang na ito ay higupin at simutin ng mga magnanakaw sa bayan. Halimbawa po, mga kababayan, saan ka nakakita na ultimo assistant district engineer sa Bulacan ay kaya-kaya niyang magpatalo ng bilyones na pondo ng ating bayan sa sugal sa kasino. At ngayon, to the rescue pa si Martin Romualdez at pati si Tito Soto, itinago na nila at pinalusot na itong si Bryce Sindicato Hernandez. Ito po ay na-cite in contempt at dapat na sa custody ng Senado. Malinaw po ang pakikipagsabwatan kung bakit nila tinanggal si Senate President Escudero at ang mga majority ng mga senador na naka-align sa Duterte line of political alliance. Bakit? Sapagkat gusto kontrolin ni Marcos at ni Romualdez ang Senado para ito ay hindi maging instrumento sa pagbubunyag ng mga mamamayan. Laban dito sa nagaganap na kasindikatuhan ng pandarambong. Alam niyo po ba na si Sandro Marcos, ang anak ni Marcos, ay nandun mismo sa Senado sa panahon na nagkakaroon ng gapangan at maniobra upang patanggalin si Escudero. Walang hiya ang ganitong uri ng kanilang ginagawa. Binalbalasubas nila at todo-todo nila pastangan ang mga taong bayan, samantalang makikita natin ang paghihikahos ng bawat mamamayang Pilipino, samantalang si Marcos at ang kanyang pamilya ni isang dangkal ng kanilang talampakan hindi nakakaranas ng baha. Samantalang lunod na lunod sa pagbabaha ang mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon sa ating kababayan ang naghihikahos, gutom, kawalan ng trabaho, kahirapan at patuloy na mga paghihirap at mga kabulukan ng ating lipunan ang tinaranas ng ating mga kababayan. Ito po ang panawagan natin, mga kababayan. At sa araw na ito, bago po tayo matapos sa unang hakbang na ito ng pagpupukaw natin na palayasin na sa poder si Marcos at si Romualdez at dapat po mangibabaw ang katarungan sa mga mamamayan, magsasalita muli po si Undersecretary Ben Ranque. Sa Indonesia po, pumunta ako sa Indonesia, sa Jakarta,
ay nang sumakay ako sa isang taxi, sinabihan ako ng pulis na dakip daw ang gobernador at nandyan sa Department of Anti-Corruption Building. Ordinaryong pulis, dinakip ang gobernador at kinulong dinala sa Anti-Corruption Department. Sa atin, nandyan ang mga buhaya sa Malacanang, nandyan ang mga kawatan, magnanakaw sa Kongreso at Senado, walang pulis na dadakip sa kanila. Di ba? Anong klaseng batas meron tayo? Rule of law. Rule of law daw. Pero mismong sumersira sa rule of law ay ang ating gobyernong bitbit ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yun ba ang Pilipinas? Taasan naman natin ang ating level na awareness ng korupsyon. Sa Indonesia, tumaas lang, tinaasan ng parliament ang allowance ng mga member of parliament. Gulo na! Dito sa atin, bumabaha, nagdurusa ang mga tao dahil ninakaw ang pira ng mga walang hiyang politikong linyang kakawatan ang mga tao. Maingay lang sa social media. Lahat tayo maingay sa social media. Walang lumabas. Katulad na ginawa sa Indonesia. Sa Nepal, Lisa Marcos, tingnan mo ang ginawa sa Nepal, ang first lady ng Nepal. Nagdarasal ako, mangyari sana sa iyo yan. Wala kayong hiya. Wala kayong awa. Wala kayong awa. At ito ang sasabihin ko. Dito sa bansa natin, dalawa ang national security threats. Una, ang komunista nakapasok na sa gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos sa pangulawan ni Martin Romualdez at Saldico. National security threat sila. Pangalawa, si Bongbong Marcos ang pinakaunang national security threat ng ating bansa. Bakit? Hindi marunong mag-isip. Nilagay niya sa alanganin ng ating bansa. Dinala niya ang EDCA at nuclear power armaments ng Amerika upang kung magkaroon ng World War, mauna ang Luzon, masunod ang Metro Manila, buong Pilipinas. Patay tayo sa nuklear. Hindi tayo pinaproteksyonan ng bangag na presidente. Ibig sabihin, hindi siya marunong mag-isip. And that makes sense. National security threat. Ito ang nangyayari sa bayan natin. Marami ang mga pagnanakaw na ginagawa ng mga politiko, lalo ng mga kaandado niya. Hindi siya nag-isip na makasama ito sa ating mga taong bayan. Dinala niya tayo sa perdisyon. Yun ang sinasabi national security threat siya. Hindi nag-isip, bangag, at saka baliw. Kaya inabuso siya ng kanyang pamilya, nagnakaw, inabuso siya ng kanyang mga kamag-anak, inabuso siya ng kanyang mga kaibigan, inabuso siya ng mga kalyano sa politika, nagnakaw lahat, lalo na nung binuwag niya ang Anti-Corruption Commission. Nagkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga political leaders, mga leader niya na magnakaw sa pira ng gobyerno. Tayo taong bayan, kayo dito sa media, kumakain kayo, nagbabayad kayo ng buwis, binili ninyo ang mga servisyo at mga pagkain, lahat ay nagbabayad. Nagnanakaw lang ang gobyerno, ninakaw lang ang pira natin. Hindi ba tayo magalit? Wala ba tayong pagkagalit dyan? Kaya nga, valid ang panawagan namin na Marcos alis dyan upang ayusin natin ang bansa nito. Magkakaisa tayo. We will arrive into a conclusion that we
we will unite. We will unite Filipinos against corruption. Lumawas na kayo mga tao. Walang mangyari sa mga investigasyon. Tama lang yan. Walang mangyari, Bongbong Marcos, sa payak-iyak mo. Iyak ka ngayon, bukas, tawa-tawa ka na naman. Di baliw ka. Ano nga? Hilo? Ha? Iyak ka ngayon, tawa ka bukas. Eh, susundan ka naman ni Claire Castro. Yun si Claire Castro, baliw din. Diba? Kung ano lang ang sabihin ni Bongbong, sunod-sunod, parang walang utak. Diba? Wala talagang utak. Wala! Kaya nga, magising na tayo. Ako, believe ako ni Congressman Barsaga. Siya lang ang may bayag. Diyan sa Kongreso. Ganyan. Ha? Bata pa. Anak niya, ang Ha? dapat. Alam na niya kung anong mali, anong tama. Yan ang susunin ninyo, mga taga-Kongreso. Si Barsaga. Congressman Barsaga. Saludo ako sa inyo. Ay, salud, Congressman. Sana dumami ang tribo mo dyan sa Kongreso. Sa ngayon, panawagan natin dahil hindi na ito malunasan ang problema ang hinaharap ni Bongbong Marcos, dapat na siyang palisin. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Pakinggan po natin, before po sa inyo, sa Raul, iba muna ang dating loyalista sa panahon po ni Marcos at ngayon ay kanya pong nakita ang katotohanan. Pakinggan po natin ang isa nating kapatid, tapos ikaw. Magandang tanghali sa atin lahat na nandito sa EDSA Israel, harap ng Robinson Gallery. Magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Sana sabayan nyo kami rito sa pakikipaglaban natin sa bangag na presidente, sa sindikato siyang pinuno sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Siya ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Siya mismo ang pumipirma ng trilyon sa lapi, west ng mamamayang Pilipino para nakawin ng nasabing bangag na administrasyon na ito. Ako po nananawagan ng matiwasay, nananawagan po kaming mamamayang Pilipino sa iyo, Bongbong Marcos, na sana magkusa kang bumaba. Kung ayaw nyo sabitin uli ang sinabit nyo noong 1986, kasama ako sa pagpapatalsik sa inyo. Kami nila Boss Aquino ang nanda sa Welcome Rotonda. Ngayon, nakikiusap kami na bumaba ka ng matiwasay. Huwag nang abutin ng katulad noong 1986 na nangyari sa inyo, dahil pagka hindi pa kayo bumaba sa pakiusap namin, mas masahol ang sasabitin nyo noon ngayon kaysa noon. Kami po nakikiusap ang mamamayang Pilipino na inyong inaapi, inyong pinagpapasasahan, kinakahasan nyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Muli po kaming nananawagan ang buong persa dyan sa Malacanang, lalong-lalo na kay Bubong Adik Drug Lord Marcos, bumaba ka ng matiwasay. Ikaw ang pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Pinapaikot po ang mamamayang Pilipino, nilalaro nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan na bukas makalawa, ito, asenso na at maunlad na ang bansang Pilipinas. Hindi mo kami mapagsisinungalingan sapagkat kami ang mamamayang Pilipino nakabantay at nakatutok sa
iyong administrasyon, Bangag. Maraming salamat sa atin at mabuhay tayong lahat. Nakikiusap po muli kami, Bongbong Marcos, sana bumaba ka ng matiwasay at huwag nang abutin katulad na nangyari sa inyo noong 1986. Pag nangyari yan ngayon, mas masahol ngayon kaysa noon. Maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Hindi ako sanay ng ganitong sitwasyon, subalit naawa na ako kay Tatay Digong. Dahil kinakampanya ko siya ng itaas ang mga sahod ng mga pulis at mga sundalo. Bakit siya ngayon nakakulong sa ICC? Ito ang malaking problema ngayon. Shoutout sa iyo, Lord. Sana naman, sir, isipin naman ninyo ang kapakanan kasi iniisip din namin na yung kusang loob namin na hindi maabot sa ganito. Na bigla na lang halasin ng itong nandito sa paligid namin, ito ang nagpataas ng sahod sa inyo, pati mga sundalo. Sana naman, sir, hindi ako namoy-moy bagay. Doon kayo ako naglagot. Sa Davao ako naglagot pa. Dagang salamat sa tanan. Magbabalik po tayo mamaya alas 5 ng hapon ha. Magkakaroon tayo ng mapayapa ngunit matatag na panawagan ng pagkundina at panawagan ng mamamayang Pilipino na palayasin na at paalisin na sa poder ang punot dulo ng kriminal na pandarambong sa kabanang bayan at problema ng buong lipunan ngayon, si Marcos at si Romualdez. Ito na po ang huling bahagi muna ng ating umagang programang ito at magkikita tayo muli dito along EDSA Ortigas mamayang alas 5 ng hapon. Take it away, brother. Ma'am Maria, thank you. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, lalo na po sa pamumunuan ng Robinson's Galleria, sa pagpapayag nila na tayo gumamit ng kanilang pasilidad upang mailabas ang ating sama ng loob sa ating mahal na gobyernong ito. At sa ating mga kasamahan ng mga media, maraming salamat. At sana sa pamamagitan ninyo ay may parating natin sa taong bayan ang tama at totoong balita na walang kinikilingan at talagang walang pinoprotektahan, kundi kung ano ang saloobin ng mamayang Pilipino ay iparating natin sa kanila. Ang una po na aking tutuliksain ay ang pumalit na Senate President, Senator Tito Soto, para po sa inyo itong talumpati kong ito. Una, takot ka ba kay Martin Romualdez? Naging sunod-sunuran ka. Tandaan mo, mas powerful ka kaysa kay Martin Romualdez. Bakit sumusunod ka sa kanya? At pinalitan ninyo ang abogado para sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan ng isang dating may kaso din na si Senator Ping Lacson. Bakit? Ayaw natin na lagay ng malinis na politiko sa ating pamahalaan. Gusto natin palagi mayroong pro-protekta sa mga politikong korap dyan na magnanakaw na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng taong bayan. Hindi na ba kayo naawa? Mas maraming mga mahihirap ngayon kaysa sa nakakaahon sa buhay. Sana naman gamitin ninyo ang pera ng gobyerno upang solusyonan ang problema ng ating bansa. Huwag na po natin hantayin na dumating ang panahon na magaya tayo sa nangyari sa Nepal ngayon. Pag inantay po natin yun, tandaan mo, Lisa Araneta, kawawa ka sa taong bayan. Romualdez, dapat magkaroon ka naman ng hiyong-hiya sa iyong sarili.
kusa ka na magbitiw bilang Speaker of the House. Kung talagang malinis ang iyong konsensya, magbitiw ka bilang Speaker of the House upang walang bahid, proteksyon ng pag-iimbestiga ng mga kasamahan mo sa Quadcom ng mga kapwa mo, the longest na congressman. Sa lahat po ng mga congressman ngayon na nandyan na nakaupo, bumaba naman kayo sa laylayan para makita ninyo ang tunay na buhay ng taong bayan. Huwag lang kayo umupo dyan sa inyong upuan na napakalamig, nagpakasasa sa pera ng taong bayan. Mahiya naman po kayo sa mga nagdudugot pawis upang kumita ng kakarampot, at bago pa mapunta sa kanilang mga sweldo ay kaltas na ng inyong nanakawin na buwis ng taong bayan. Mahiya naman kayo, mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo naawa? Actually, hindi lang po mura ang karapat-dapat sa kanila sa pagtustay nila ng pera ng taong bayan. Ano ang nararapat sa kanila? Dapat makulong sila ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo'y tumatakbong congressman, naka-G-Shock lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asan ang mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi nyo pera yan. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ay pansamantala lang. Ibalik ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Ikulong ang dapat managot. Ikulong si Martin Romualdez, si Marcos at si Saldico. Ipauwiin si Saldico at panagutin sa kanyang mga ninakaw sa taong bayan. Bring him home! Hindi ninyo pera yan. Kung talagang malinis ang inyong konsensya, bakit kayo